Magandang araw sa inyong lahat. Muli, narito tayo upang magkaroon ng isang kapanapanabik at makabuluhang paksa hinggil sa ating asignaturang Araling Panlipunan para sa ikalimang baitang. Ang ating paksa para sa araw na ito ay pinamagatang ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Kaakibat ng ating learning target na kaya kong mataya ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Kaya kung handa na tayo, ay magsimula na tayo sa ating talakayan. Bago natin tuwirang simula ng ating klase, ay kinakailangan nating maintindihan na bukod sa mga sultanato ay mayroon ding iba't ibang sektor sa lipunan na tuwirang nakibaka upang mapanatili ang kanilang kalayaan at mga karapatan mula sa kolonyalismong Espanyol. Kabilang narito ang rebelyon ni Francisco Dagohoy. Ang rebelyon ni Dagohoy. Pinamunuan ni Francisco Dagohoy ang pag-aalsa ng mga Boholano. Nagalit si Dagohoy nang tanggihan ng kura na bigyan ng Kristiyanong libing ang kanyang yumaong kapatid. Tinanggihan ng kura na bigyan ng kanyang kapatid ng Kristiyanong libing sa kadahilanan na ang kanyang kapatid ay namatay sa isang duelo. Isang dahilan na hindi naging katanggap-tanggap para kay Francisco Dagohoy. Dahil dito, pinatay niya ang pari at hinikayat niya ang mga mamamayan na magrebelde at lumaban sa mga Espanyol. Kasama ang 20,000 na rebelde, sila ay namundok at nagtatag ng isang malayang pamahalaan sa kabundukan. Naging tanyag ang rebelyon na ito dahil ito ay kinilala bilang pinakamatagal na rebelyon sa kasaysayan ng Pilipinas na nagsimula noong taong 1744 at nagwakas noong taong 1829. Sa dulo ay nahuli ang pangkat ni Dagohoy, ngunit pinatawad sila ng gobernador at pinahintulutang mamuhay ng payapa upang hindi matuloy pa ang napakahabang rebelyon ng mga Boholano. Sumunod sa mga pakikibaka ng iba't ibang sektor at rehiyon laban sa kolonyalismong Espanyol ay ang rebelyon ng mga silang mula noong taong 1762 hanggang 1763. Nag-alsa si Diego Silang laban sa mga Espanyol dahil ikinulong siya nang magpetisyon siya na alisin ang pagpapataw ng buwis sa mga Indio. Hinimok niya ang kanyang mga kababayan na maghimagsik laban sa mga Espanyol. Nagtatag siya ng kanyang sariling pamahalaan sa Vigan matapos niyang makipag-ugnayan sa mga Ingles upang makayanan ang pakikipaglaban sa mga Espanyol, kung saan sila ay nabigyan ng mga karagdagang armas upang labanan ang mga Espanyol. Sa kasamaang palad, siya ay pinaslang ng kanyang kaibigan na si Miguel Vicos. Si Vicos ay inupahan ng mga Espanyol upang kitilin ang buhay ni Diego Silang sa kanilang kagustuhan na matigil ang pag-aalsa sa bahagi ng Ilocos. Namatay man ang orihinal na nagsimula ng rebelyon, ipinagpatuloy ng kanyang asawa na si Maria Josefa Gabriela Silang ang paghihimagsik laban sa mga Espanyol. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin nagtagal ang kanyang rebelyon at siya ay napaslang ng mga Espanyol noong Setyembre 20, taong 1763. Sa pamamagitan ng rebelyon na ito ay naipakita ng mga Pilipino na hindi lamang ang mga kalalakihan, bagkus pati na rin ang mga kababaihan ay may taglay na kagitingan at katapangan na kanilang magagamit upang makipaglaban para sa ating karapatan at ating kalayaan.
Ang isa pang halimbawa ng magiting na pakikibaka ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol ay ang naging rebelyon ni Palaris mula noong taong 1762 hanggang taong 1764. Pinamunuan ni Juan de la Cruz Palaris ang isang himagsikan sa Binalatongan, Pangasinan noong Nobyembre 3, taong 1762. Nagsimula ito dahil sa naging matinding pang-aabuso ng gobernador sa mga Boholano. Lalo pang naimpluwensyahan ang pag-aalsa dahil sa naganap na paggubkob ng mga Ingles sa Maynila at Cavite na tuwirang nakapagpahina sa puwersa ng mga Espanyol sa Pilipinas. Matapos ang ilang matagumpay na pakikipaglaban, ay nagtatag siya ng isang malayang pamahalaan at ginawa niyang kabisera ng pamahalaang ito ang Binalatongan, Pangasinan. Ngunit matapos ang kasunduan ng Inglaterra at Espanya, muling bumalik ang lakas ng puwersang militar ng mga Espanyol at nagpasya itong sugpuin ang rebelyon ni Palaris. Nasupil ni Don Miguel de Arza ang paghihimagsik at nang mahuli si Palaris ay ipinabitay siya ng mga Espanyol sa salang pamumuno sa rebelyon ng mga katutubo. Naging malaking halimbawa rin ng pakikibaka ng iba't ibang sektor at rehiyon sa Pilipinas ang rebelyon laban sa monopolyo ng basi noong taong 1807. Sa rebelyon na ito, nagalit ang mga Ilocano nang ipagbawal ng mga Espanyol ang paggawa ng basi, isang lokal na alak na ginagawa ng mga Ilocano. Nagrebelde ang mga Ilocano laban sa monopolyo ng alak na itinatag ng mga Espanyol sa pamumuno ni Pedro Mateo. Naunang magtagumpay ang rebelyon laban sa mga Espanyol sa Badoc, Ilocos Norte. Ngunit nang tinangkang lusubin ng mga rebelde ang Vigan, ay nakaharap nila ang malakas na hukbo ng mga Espanyol sa pamumuno ng Alkalde Mayor ng Ilocos sa San Ildefonso, Ilocos Sur. At sa labanang ito, nagapi ang mga rebelde noong Setyembre 28, taong 1807 at natalo ang pag-aalsa ng mga Ilocano laban sa monopolyo ng basi. Sa paksang ito, nararapat lamang nating tandaan na naging magiting ang iba't ibang rehiyon at sektor sa bansa sa pakikibaka para sa kanilang mga karapatan at kalayaan laban sa mga Espanyol. Naipakita rin ng mga kababaihan ang kanilang tapang at lakas ng loob noong panahon ng paghihimagsik ng bayan kontra sa kolonyalismong Espanyol. At ang mga rebelyon at labanang naisagawa sa iba't ibang rehiyon at sektor ng bansa ay tuwirang sumasalamin sa pagmamahal ng bawat isa sa bansang kanilang sinilangan, ang bansang Pilipinas. Dito nagtatapos ang ating paksa para sa araw na ito. At huwag kalimutan, ipagpatuloy ang pagkatuto at pagpalain tayong lahat ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig at magandang araw sa ating lahat.